Sunshine Radio. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat ng ating mga kapartners na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay, sumusuporta at hindi nagsasawa at walang planong magsawa sa ating programa dito ho sa DWAY 1332 Sunshine Radio. 31 araw na lamang po, Pasko na. Nobyembre 25, 2020. At ito ho mga kapartner, ingat-ingat po tayo dahil meron hong nangyari at alam naman ho natin pag paparating na ho ang Disyembre or malapit na ho ang araw ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, iba't iba hong mga mudos ang dumarating. Iba't iba hong mudos ang nararanasan po ng mga ilan nating kababayan na nabibiktima ng mga taong manluloko. At dito ho, mag-ingat po tayo mga kapartner at ugaliin po nating kilatisin ng mabuti para hindi tayo mabiktima ng mga manluloko. Dahil nga po ay kumalat na daw po ang mga 1,000 napakalaki pong halaga, 1,000 piso bill sa palengke ng Hirona, Tarlac. Marami na hong nabiktima. Marami na hong mga nabiktima ng fake na 1,000 piso bill na ito. Kaya mag-ingat po tayo mga kapartner na kapag kayo po ay inaabutan o sinusuklihan o lalong-lalo na itong mga tindero sa mga palengke, mag-ingat po tayo sa mga ibinabayad po sa ating pera. Dahil nga po kumakalat na ang 1,000 piso bill na fake. Piki po. Piki po ito. Kaya kung sino man po yung nabiktima nito, napakalaking lugi na po sa kanya. Akalain mo kunyari, yung isang mamimili, bibili po siya ng paninda mo ng halos 100 pesos. Ngayon, binigyan mo na ng paninda, ngayon susuklihan mo pa siya ng 900 pesos. Hindi ho ba na halos nadubli ka ng lugi? Binigyan mo na ng paninda mo, binigyan mo pa ng sukli na wala kang kaalam-alam yung pira pong ibinayad sa'yo na 1,000 piso bill ay piki ho pala. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, hindi lamang po sa palengke ng Hirona, dyan po sa bayan ng Hirona, Tarlac, kundi mag-ingat po tayo, lalong-lalo kapag tayo ho ay inaabutan ng pera, sinusuklian, ikilatisin ho nating maigi. Ang pagkilatis ho ay hindi ho sa pamamagitan ng paglukot ng pera. Alam ho kasi natin, nakagisnan ho natin mga kapartner, na kapag piki yung para mapatunayan daw na piki o tunay yung pera, niluluko do, kinukumot natin yung pera. At kapag bumubuka, sinasabi natin na hindi ito piki, genuine. Hindi po ganon dahil mayroon po tayong batas. Ito hindi ho na ipapatupad na batas ito sa dami ho ng batas dahil meron ho tayong batas na bawal hong maglukot ng ating pera. Matatandaan ko, meron ho akong kasama noon na taga Bangko Sentral of the Philippines dito po sa Region 3 na umiikot po kami at nagsasagawa ng mga seminar para paano kilatisin na kung tunay o piki yung pera. At napakadali po na sa kanila pong itinuturo. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kapartner at mabuti na lamang ho, dyan ho sa bayan ng Hirona, Tarlac, ay meron pong isang mabuting puso na kasalukuyang konsihal ng bayan ng Hirona na sige sa katauhan po ni Konsihal Ronje Dakigan o mas kilala siya sa tawag na Ronda. Bakit? Anong kinalaman dito ni Konsihal Ronje? Kasi nga po, ang ginagawa po ni Konsihal doon po sa mga taong nabiktima ng mudos ng 1,000 piso bill na pera na pike, ang ginagawa po ni Konsihal Ronje para hindi na po kumalat ang perang ito,
Kinukuha po niya yung perang piki na 1,000 at pinapalitan niya ng tunay na pera. Di ho ba napakaganda hong puso? Di ho ba iilan lamang ho yung nakakagawa ho ng ganyan? At mabuti na nga lang ho at mayroon pong kagawad o konsihal Ronje Dakigan na kung saan ay pinapalitan niya yung piking pera na ibinabayad na bibiktima sa ating mga kaawa-awang tindero at tindera. Kaya nga, direct, isang palakpak nga dyan kay Konsihal Ronje Dakigan sa kanyang ginagawa. Sana po ay marami pa hog mga magiging katulad ni Kagawad or Konsehal Ronje Dakigan. Kaya paalala po sa ating lahat at maging sa ating mga kapulisan dyan po sa Hirona ng Tarlac ay talagang sana nga po ay mahuli na kung sino itong mga nagpapakalat ng mga piking pera dyan po sa bayan ng Hirona. Kaawa-awa ho yung ating mga tindera. Baka pati sa mga malls, sa mga kasi may malls din diyan sa Hirona, may mga grocery din diyan. Baka hindi lang sa palengke. Baka ang ginagawa ho nila ay pati sa mga malls or sa mga grocery stores ay nakarating na rin itong piking 1,000 ito. Kung nakikita ho ninyo mga kapartner, kung nakamonitor po kayo at nanonood kayo sa ating live streaming dito ho sa official Facebook account ng DWAY 1332 at Matang Agila Publication News Online, makikita ho ninyo dyan na naipapakita ho yung itsura po ng fake na 1,000 at saka yung tunay na 1,000. So kung makikita ho ninyo mga kapartner, talaga hong napakahalata po yung fake kaysa doon po sa genuine. Kaya ipinapakita ho namin dito para makita ho ninyo kung ano nga ba yung palatandaan ng fake at saka doon sa totoong 1,000 na piso bill na pera. Napakalaking halaga po ito. Hindi po biro ito mga kapartner. At baka hindi lang po dyan sa Hirona ang nagkaroon na ng ganito. Baka maging sa karatig bayan, karatig lugar, ay naipakalat na rin po ito. Dahil alam naman natin kapag pera po ang pinag-uusapan, kung kani-kaninong kamay ho napupunta yung ating mga pera. At maging maalala ko rin po, maging din po pala yung pagsusulat sa ating pagsusulat sa pera ay ipinagbabawal ho ng ating saligang batas. Dati-dati ho kasi nakasanayan ho ng mga iba na meron din ho akong natanggap na isukli po sa akin noon na pera na may nakalagay pong pangalan ng tao at saka contact number niya. Siguro naghahanap po ng textmate ito. So mag-ingat-ingat po tayo mga kapartner dahil po sa panahon ho natin ngayon ay marami hong mga mapagsamantala. Marami hong mga mananamantala, marami hong mga pike. At napag-uusapan po natin ang fake. Hindi lamang po nga mga pera ang fake ngayon na kumakalat. Marami din pong taong fake. Ano pong ibig sabihin ng sinasabi kong mga taong fake? Akala mo kaibigan mo. Yun pala kaaway mo. Kaya hindi lahat po ng nakangiti sa iyo ay kakampi mo. Hindi lahat ng mga pumapalakpak sa iyo ay kakampi mo. Yun pala kaaway mo din yun. Mga piki nga mapagsamantala. Marami hong ganyan. Siguro nakaranas na ho tayo ng mga fake na tao. Hindi lamang po fake na pera, hindi lamang po fake na gamit, kundi maging fake na tao. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Sabi nga nila kung gusto mo daw makita, malaman ang isang basura na puno ng plastic, itapon mo daw sa tubig, sa ilog.
At kapag lumutang, plastic yun. Sana ganun din pwede mong ginawin. yung mga sinasabi mong kaibigan, itapon mo sa ilog, itapon mo sa dagat kapag lumutang. Fake yun. Kaya mag-ingat po tayo mga kapartner. Marami hong mga fake at marami din hong mga plastic. Marami din hong mga plastic na nakapaligid sa atin. Hindi lang basta-basta plastic. Yung iba nga Tupperware. Yung iba urukan. Mga matitibay na plastic. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kapartner. Mag-ingat-ingat po tayo para hindi tayo mabiktima ng mga ganitong modus operandi ng mga taong mapanlamang, ng mga taong manluloko, ng mga taong mapagsamantala. Ingat-ingat po tayo mga kapartner. Dahil marami na hong kumalat na fake. Katulad na lamang po dyan po sa bayan po ng Hirona Tarlac, dyan sa palengke. Sabi ko nga kanina, kumakalat na ho yung 1,000 na peso bill at napakarami na hong naipakalat. At sabi ko nga, mabuti na lamang at may isang konsihal Ronje Dakigan na kanya hong kinukuha yung mga fake na 1,000 sa mga taong nabibiktima at kanya ho itong pinapalitan ng tunay na pera. Bakit po niya ginagawa ito? Marahil tanungin ninyo sa akin, bakit po niya ginagawa yan? Dahil nga po sa kanya hong pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Dahil nga po nagkaroon na tayo ng pandemic, napakatinding crisis yung ating nararanasan. Tapos ngayon maluluko pa itong kanyang mga kababayan. Kaya ginagawa ho niya dito dahil sa kanyang pagmamahal ay instead na kumalat pa yung mga 1,000 peso bill na piki na yan, kinukuha na lang niya at pinapalitan na niya. Kaya tuwang-tuwa ho yung mga taong naluko, nabigyan ng 1,000 na peso bill na piki dahil napalitan po ng totoo. Sabi ni Bunida, kaya na mga mismo nga taga-bangko sinusulatan ang mga pera, di ba? Sabi nga po nila yes, totoo yan. Kasi ang sinasabi ho ng Central Bank, kapag sila ho ay nagsiseminar, ang sabi ho nila, bawal din hong staple yung pera. Pero tingnan ho naman natin, ini-stapler yung pera. Ang sabi ho ng mga tinuturo nila kapag nagsiseminar sila, gumamit ka ng pang-ipit para hindi masayang yung pera. Pero tignan ho ninyo, sinusulatan po, tama po yun, yung komento ni Bonifacio Dacayanan na nasusulatan. Sabi pa niya pati ba nga mga Xerox na pera papalitan din. Iwan natin yan kay Konsehal Ronje Dakigan kung papalitan din ng Xerox na pera. Aba, pag magkaganon, magpapa-Xerox ako ng maraming pera. Konsehal Ronje Dakigan, pag Xerox daw ba na pera, fake yun at papalitan mo. Sabi ni Bonifacio Dacayanan. Kaya mag-ingat po tayo mga kapartner. Napakadali hong kilatisin kung tunay o fake yung pera. Kumbaga, kung marunong kang sumalat, sa mga mahilig sumalat dyan yung mga mananalat. Yung mga mananalat. Yung mga naglalaro ng mahjong. Di ba? Ang gagaling ninyong sumalat Ganon din ho yung pera. Sasalatin mo yon kapag sinalat mo yon, yung pagkakaimbos ng mga litra ng pera, masasalat mo yon. So kapag nasalat mo yon, tunay po yon. Kapag wala kang nasalat,
Piki po yun. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapartner.